Ginoong Pangulo, napapanahon na po siguro upang dinggin natin ang hinaing ng mga magulang at pasyente na nagsusumamo upang maging legal na ang access sa lunas na kanilang lubhang kinakailangan. Ako po si Bato, galit pa rin sa mga nagbibinta at gumagamit ng bato. Sabi nga nila, consistency is the key. Pero ako po may puso rin. Malayo po sa pusong bato na imahe na kinakabit sa aking pagkatao. Naniniwala po ako na hindi natin dapat ipagkait sa mga pasyente ang gamot na maaaring makapagbigay ng ginhawa sa mga kababayan nating may sakit. At yun po ang pharmaceutical grade cannabis. Sa ating publiko, don't panic. Ginoong Pangulo, pinunong mayurya, sa mga kagalang-galang na miyembro ng lupon na ito, matapos po ang ilang buwan ng pag-aaral, konsultasyon at pagdinig ng subcommittee na pinamunuan po ng inyong lingkod, ikinalulugod ko pong ihain sa plenaryo ang Senate Bill number 2573 sa ilalim ng ulat komite bilang 210 para sa panukalang Cannabis Medicalization Act of the Philippines. Ginoong Pangulo, wala na po sigurong pangarap ang bawat isang miyembro ng lupon na ito bilang mga halal ng taong bayan, kundi makitang ang bawat Pilipino ay may epektibo at pantay na akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ika nga po ng isinisigaw ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, leave no one behind. Sa wikang Filipino, walang maiiwanan. Ginoong Pangulo, napapanahon na po siguro upang dinggin natin ang hinaing ng mga magulang at pasyente na nagsusumamo upang maging legal na ang access sa lunas na kanilang lubhang kinakailangan. Noong pong nakaraang taon, ako po ay personal na nagtungo kasama po ang aking mga staff sa bansa ng lupang pangako, Israel, upang magsagawa po ng isang study tour kung paano nila ipinatutupad ang kanilang polisiya tungkol sa access sa medical cannabis. Marami po tayong natutunan sa ating immersion, sa atin pong inilapat na bersyon ng aking bill. Sa puntong ito, hayaan po ninyong ilahad ko ang mga mahalagang probisyon ng landmark legislation na aking pong inihahain sa bulwagang ito. Una, sa pagsasabatas po ng legal na akses ng mga lehitimong pasyente na nangangailangan ng medical cannabis. Layon po nating bumuo ng Philippine Medical Cannabis Authority, PMCA, sa ilalim po ng pangangasiwa ng Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health, DOH. Ibinatay po natin ang anyo at istruktura ng PMCA sa Israel Medical Cannabis Agency, IMCA. Sa ilalim po ito ng Israel Ministry of Health na siyang otorisado para sa pag-issue ng permit sa mga pasyente o lisensya para makagamit po ng medical cannabis. Ang isa sa mga malalaking tanong,
sino po ba ang ituturing na qualified patients para maka-access sa medical cannabis treatment? Ang kwalipikadong pasyente po ay isang tao na na-diagnose ng sertipikadong doktor na may debilitating medical condition at maaaring makatanggap ng therapeutic at palliative benefits mula sa cannabis base sa kanyang sariling pasya. Binibigyang linaw po natin na ang medical cannabis ay complementary treatment na isasabay sa mga gamot na sadyang ginagamit na ng isang pasyente. Inatasan po ang mga pasyente na magparehistro sa PMCA na magkakaroon po sila ng ID number at mabibigyan ng registry card na may QR code po para sa verifikasyon. Para po sa mga pasyente na minor de edad, kinakailangan pa rin pong ipaliwanag ng sertipikadong doktor sa pasyente at sa kanyang custodial parent o legal guardian ang mga panganib at benepisyo ng paggamit ng medical cannabis bilang gamot. Magiging lehitimo lamang po ang reserta kung ito ay galing sa isang duly licensed physician na may good standing, walang nakaraan o kasalukuyang kriminal o administratibong kaso, at holder ng S2 license mula sa PIDEA at dumaan sa pagsasanay mula sa PMCA. Para sa kaalaman ng lahat, ang S2 license mula sa PIDEA ay ibinibigay sa mga rehistradong doktor upang makapagreseta ng mga controlled substances. Pagdating po sa validity ng reseta, ito po ay magiging valid lamang sa loob ng 1 taon. Naglagay din po tayo dito, Ginoong Pangulo, ng mga grounds para sa revocation ng reseta. Kabilang na ang maling paggamit ng reseta at hindi pagsunod sa dosage at forma. Maging ang mga magiging industry players po nito, individual man o grupo, ay dadaan sa pagrerehistro upang makapagsagawa ng paglilinang, pagmamanupaktura, produksyon, dispensing, pananaliksik at pagpapaunlad, pag-aangkat at pagbebenta. Ang mga industry players pong ito ay mahigit natatalima sa mga regulasyon, patnubay, at standard operating procedures na isinasaad ng batas. Pagdating po sa kultibasyon, produksyon, at pagmamanupaktura ng cannabis para sa medical na gamit, isinasaad na po ng panukala ang mga kondisyon na pamamahalaan ng PMCA, kung saan lamang maaaring isagawa ang mga nabanggit. Minumungkahi po namin na ang magiging legal na medical cannabis products ay limitado po sa mga sumusunod na anyo: edibles, pills, oil, tincture, flower, topicals, at inhalers. Papayagan lamang po natin ang importasyon ng mga produktong ito mula sa mga bansang may mahigpit na regulasyon at implementasyon sa nakalipas na 5 taon. Bahagi rin po ng regulasyon na ang pagsigurong ang mga i-import po natin na mga produkto ay siya ring ginagamit sa bansang
panggagalingan nito. Ginoong Pangulo, siniguro din po natin ang paglalagay ng mga safeguards sa bawat hakbang mula kultibasyon hanggang sa mismong pagdating nito sa kamay ng mga kwalipikadong pasyente. Magkakaroon po tayo ng mga electronic monitoring systems in place upang masubaybayan ng pamahalaan at ng kinauukulan na ang lahat ay tumatalima sa mga limitasyong isinaad ng batas. Siyempre naman po, Ginoong Pangulo, nilinaw na rin po natin ang mga ipinagbabawal na gawi bilang bahagi ng panukalang batas na mayroong karampatang parusa sang-ayon sa sinasaad ng Comprehensive Dangerous Act of 2002. Halimbawa, ang isang kwalipikadong pasyente ay hindi maaaring gumamit ng medical cannabis maliban sa layuning pang-medikal at labas sa itinalagang treatment facilities. Naturalmente, bawal din po ang paggamit nito kasabay ng intoxicating at dangerous substances. Hindi rin po pinapayagan ang pagbebenta at pamimigay ng medical cannabis mula sa pasyente. Pagdating naman po sa mga sertipikadong doktor, ipinagbabawal po ang pagreseta ng medical cannabis kung walang S2 license, kung hindi kwalipikado ang pasyente, at kung hindi ito gagamitin sa paggamot ng isang medical condition. Bawal din po ang pagbibigay ng dosage na higit sa kailangan at pagtanggi sa pagpapanatili ng record ng bawat pasyente. Atin pong binibigyan diin, hindi po maaari na ang isang sertipikadong doktor ay mag-issue ng prescription para sa kanyang sarili, sa kanyang kapamilya, hanggang sa second civil degree of affinity. Inalatag na rin po natin ang mga partikular na ipinagbabawal na gawain para sa mga medical cannabis industry players. Gayon din sa mga individual at iba pang entities. Naglagay din po tayo ng probisyon para sa pagsasanay ng mga medical cannabis physicians, pharmacists, at iba pang healthcare professionals na pangangasiwaan po ng PMCA. Makikipag-ugnayan din po ang PMCA sa CHED upang maisama ang paksa ng medical cannabis sa curriculum ng mga medical schools, gayon din sa kursong agrikultura at applied science and technology sa mga kolehiyo at universidad. At siyempre po, Ginoong Pangulo, bubuo po tayo ng joint Congressional Oversight Committee upang magsagawa ng regular na pagsusuri ng implementasyon ng batas na ito. Ginoong Pangulo, ang inihahain pong batas ng inyong lingkod ay hango sa pag-aaral, pagsasaliksik, testimonya ng mga doktor at eksperto mula po sa iba't ibang panig ng daigdig na may sapat na kaalaman at best practices sa pagpapatupad nito. Ginoong Pangulo, mayroon pong improvement sa ulat ng committee na nais pa naming maipasok sa tamang panahon. At sa angkop na panahon, din po ay handa akong magbigay linaw sa mga katanungan ng mga kasamahan natin dito sa Senado. At siyempre po, handang-handa po akong tanggapin ang inyong mga amendments upang mas lalo pa po nating paigtingin ang panukalang batas na ito. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat din, Senator Robin Hood Padilla. Bilang ama, naniniwala ako
na dapat ilayo ang ating mga mamamayan sa mga bagay na makasisira sa kanilang buhay at kinabukasan. Kaakibat nito, tungkulin ko rin bilang lingkod bayan na ilapit sa ating mga kababayan ang mga bagay na maaring magpaginhawa sa kanilang buhay. Kasama na rito ang mga maaring magsilbing lunas sa kanilang mga karamdaman. Ako po si Bato, galit pa rin sa mga nagbibinta at gumagamit ng bato. Sabi nga nila, consistency is the key. Pero ako po ay may puso rin. Malayo po sa pusong bato na imahe na kinakabit sa aking pagkatao. Naniniwala po ako na hindi natin dapat ipagkait sa mga pasyente ang gamot na maaaring makapagbigay ng ginhawa sa mga kababayan nating may sakit. At yun po ang pharmaceutical grade cannabis. Batid ko na ang usaping medical cannabis ay komplikado at masalimuot. Sa kabila ng hindi mabilang na testimonya ng mga pasyente hinggil sa medicinal na gamit ito, hindi masisisi ang agam-agam at pangamba na ito ay maabuso. Subalit, kasama ng pagyabong ng teknolohiya at paglago ng medisina, hinihingi ng pagkakataon na ating buksan ang isip, higit ang ating mga puso sa mga posibilidad. Tingnan din natin ang ginhawa at lunas na hatid ng cannabis, lalo na kung patient-centric ang paggamit nito. Mr. President, taon ang binibilang o baka mga ilang henerasyon para maging katanggap-tanggap ang isang pulisiya na tila yayanig sa ating konserbatibong mga pananaw at paniniwala. Ngunit tingnan po natin ang bawat negatibo bilang oportunidad para maging positibo. Positive hindi sa illegal drug test, kundi sa outlook sa buhay. Walang nega at walang bad vibes, ika nga. In cultivating the passage of this bill, then, we are giving our patients relief from their suffering. We are giving them a comfortable fighting chance. I have to commend the comprehensive approach taken in this legislation, which addresses every aspect of medicinal cannabis use, from cultivation to distribution, prescription to administration. The stringent licensing requirements of physicians, pharmacists, and industry players, along with the establishment of standardized procedures and monitoring systems, will uphold the highest standards of safety and accountability. Moreover, this act includes provisions against misuse and abuse, such as the prohibition of recreational use, strict penalties for violations, and measures to prevent diversion and illicit trafficking. By striking a balance between accessibility and control, we are promoting responsible medical use while safeguarding public health and safety. Kaisa po ako ng Philippine Drug Enforcement Authority, Dangerous Drugs Board, at Philippine National Police. And through our joint efforts, Mr. President, sisiguraduhin natin na may sapat na safeguards ang panukalang batas na ito hanggang sa huli para hindi magkaroon ng mga insidente ng pang-aabuso sa medical cannabis. Sa ating publiko, don't panic. Mr. President, healthcare needs an approach that is evidence-based as well as compassionate. The medical facts do well to help us understand the ways by which we can address and cure illnesses. But it is the people, the lives behind every sickness, that will weed out the truly caring from the merely knowledgeable, and today, we choose to be truly caring. Makasisiguro tayong lahat, Mr. President, na ito ay isang happy bill. It is high time that we pass this measure. Daghang salamat, Mr. President. Thank you, Mr. President.